sa Luke chapter 22 verses 19 to 20. Ito yung sabi niya. This is my body. This is my blood. Hindi niya sinabi, it seems my blood, it seems my body. Hindi niya sinasabi ganyan. Literal po ito. This is my body, this is my blood. Luke chapter 22, 19 to 20. So mga kapatid, quick live lang po tayo 5 minutes. Ito yung objection sa ating mga kapatid na protestante about sa Eucharist. Dahil nag-celebrate tayo sa Eucharist ngayon. At may oras ko bukas dahil puno yung schedule ko bukas. At dun tayo sa kabundukan. Ito yung objection sa maraming mga kapatid natin. The Eucharist is just a symbol, not real presence of Christ. No? So, paano ba natin ito sasagutin? Simpleng-simple na po. Masasagot na natin ito. Unang-una, mga kapatid, ang ating response nito, hindi yan totoo, hindi yan symbolic eh. Ang sabi ni Kristo sa Luke chapter 22, verses 19 to 20, ito yung sabi niya. This is my body. This is my blood. Hindi niya sinabi, it seems my blood, it seems my body. Hindi niya sinasabi ganyan. Literal po ito. This is my body, this is my blood. Luke chapter 22, 19 to 20. So, yung iba, sasabihin niya, saan may nabasa sa Biblia? Literal po ito. Sasabihin niya, Father, sinabi naman ni Kristo na I am the way. So, daan ba siya? Highway ba siya? Literal ba yun, Father? Kasi sinabi niya, I am the way. So, asfalto ba siya? Simento ba siya? May logic din. Ganun din yan, Father eh. Sabi niya, I am the bread of life. Hindi yan literal na siya yung bread. Sabi ni Kristo, I am the way. Daan ba si Kristo, Father? Literal ba siya na daan? Sabi niya, I am the vine. Ako po yung puno. Literal ba siya na puno? Yan din ang sabi ni Kristo, I am the bread from heaven. Hindi literal po. So yung, anong sagot natin dyan? Sabi niya, I am the way, I am the vine. Yun po ay symbolic. Bakit? Hindi naman siya kumuha ng parte ng kahoy at kinukonsecrate niya. Hindi naman siya kumukuha ng part ng simento sa daan. At yung sinabi niya, I am the way. No? Iba ito eh. Sabi niya, I am the bread. Kumuha siya ng tinapay. At dinasalan niya. Sabi niya, I am. Ang sabi niya, I am this is my body. Malinaw na malinaw yan ha. This is my body. Kumuha siya ng alak, this is my blood. Malinaw na malinaw yan ha. Hindi yan gawa-gawa mga kapatid. Kinukonsecrate talaga niya yung tinapay. Meron bang pangyayari sa buhay ni Jesus, kinukonsecrate niya yung daan? Wala. Hindi literal yun. Meron ka bang mababasa, kinukonsecrate niya yung puno? Kumuha siya ng kaunting kahoy, sabi niya, binibless niya, this is my body. Wala. Pero dito, I am the bread from heaven, kumukuha siya ng tinapay. At sabi niya, ano sabi niya? This is my body. Kumuha siya ng alak, this is my blood. He didn't say, this represent my body. The language is literal, mga kapatid. Di ba? At dinagdagan niya ni St. John. John chapter 6 verse 53 to 56. Unless you eat the flesh of the Son of Man
and drink His blood. Kita-kita nyo ha, siya nagsabi nito. You have no life in you. My flesh is true food, and my blood is true drink. Malinaw na malinaw yan. Literal po yan. So, yung sabi ng mga mahal natin na protestante, sabihin niya, yung Eucharist is symbolic. Hindi po totoo yun. Yun po ay unbiblical. Itong atin is very biblical, mga kapatid. So, yung sagot natin, yan po yung sagot natin sa kanilang objection about the Eucharist is not a real presence, but it is just a symbol of His presence. Okay? Yan lang po yung sagot natin, mga kapatid, ha? Marami silang mga katanungan pero hindi natin yan hot dun. So, yan lang sa po muna, ha? At sana matutulog tayo at magsagawa tayo ng night prayer, mga kapatid. Ipagdasal natin ang ating sambayanan, ipagdasal natin ang bawat isa, ang ating mga obispo, ang ating mga pari, ang ating mga sa ministry na in-entrust ng Panginoon, yung mga possess, isalin nyo sa dasal, yung mga ino-oppress ng demonyo. Next week pa tayo mag-open dahil Holy Week po ngayon. Muni-muni tayo sa buhay ni Kristo. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid. At kung may sakit kayo, ialay niyo yung sakit ninyo kay Kristo. Yan ang pinakamabisa po. At Fighty Maria, that accept thee with a humble heart. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May kadugtong na explanation dito when many disciples found this hard and walked away. So maraming mga disipulo na hindi nakatanggap sa literal na aral ni Kristo. Jesus did not correct them. Let them go. He let them go, reinforcing that He meant it literally. Okay? So, yan po. Hindi po yan symbolic, ha? It is the real Christ. Now, Fighty Maria, that accept thee with a humble heart po. God bless.